Ramon Cardenas, nangangako na ibubuhos ang lahat ng lakas para parusahan ng undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue. Vincent Acero nang binasa Aso Labio, mas lalong pinapatalas ang kanyang uppercut, times 11 na ang lakas. International Boxing Federation Minimum Weight World Champion na si El General Pedro Taduran, mawasakin sa rematch itong si Genjiro Shigioka at isusunod ang tumalo kay Champ Melvin Jerusalem na si Oscar Colazo. Pero galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Sa balitang ibinahagi ng Yahoo News Japan, ibinunyag nila na itong challenger ni Inoue na si Cardenas ay sobrang ganda ng patunayan sa buong mundo kung ano ang taglay rin niya na galing sa paipagbakbakan. Gusto ni Cardenas na ibubuhos niyang lahat ng lakas niya para parusahan ng lubusan itong si Inoue. Pero may kunting trivia lang sa Mr. Kwento sa inyo. Siguro naman ay narinig nyo ang mga katagang, "Nako, mag-uuling lang ang kalaban. Nagtitinda ng balot ang kalaban o kwek-kwek vendor lang yan. At ang iba pa ay taxi driver ang kinuwang kalaban." Well, medyo natatamaan dito sa huli itong si Inoue. Alam nyo ba mga kwento na itong si Cardenas ay gusto maging inspirasyon ngayon sa mga Uber drivers at sa mga delivery drivers dahil hindi lang pagbuboxing ang ginagawa ni Cardenas dahil siya ay Uber driver na at delivery boy pa. Kaya nga, gusto niyang manalo kontra kay Inoue at gusto niyang ipapakita sa mga kasama niya ang pag-asa mula sa Uber driver at delivery boy ay maging multi-millionaire na siya. Kaya naman sa ngayon mga kwento ay target ni Cardenas na magawa niya ang pinakamalaking upset ni Inoue ngayong May 4 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA. Ibinunyag ni Cardenas na 1 linggo lang ang lumipas pagkatapos ang manalo sa laban niya sa nakaraan ay nakatanggap siya ng tawag na siya ang napiling lalaban kay Inoue. Ayon sa kanyang manager na si Michael Miller, tinanong siya na handa ba siyang lalabanan itong si Inoue. Ayon naman kay Cardenas ay syempre hindi niya sasayangin ang pagkakataon kaya kaagad kumasa siya sa hamon. Kaya ayon kay Cardenas na pinaka-the best sa Cardenas ang matutunghayan ng mga maraming mga boxing fans sa buong mundo at nagbanta pa siya sa paparating na laban at sinabi niya na maraming mga boxing fans ang masasaktan pagdating na sa resulta ng laban. Samantala, kakatapos lang na winasak ni Aso Labio ang 43 anyos na veteranong taga-Thailand by round 1 technical knockout sa times 10 na lakas. Sa ngayon mga kwento ay balik ensayo na kaagad ang Acero ng Pinas. Alam naman natin mga kakwento na napakadesidido ni Aso Labio na makabangon muli. Hindi kasi biro ang pagkatalo niya sa World Boxing Council Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Kaya palaging naghanda si Aso Labio sa paparating niya na laban kahit sino man ang yain sa kanya na naniniwala si Aso Labio na darating din sa tamang panahon ang kanyang hinangad sa buhay na makalaban muli sa isang world title fight at ipapanalo niya ang laban para siya ay maging ganap na world champion na. Kaya parte sa kanyang hinahasa at pinapatulis ngayon ay ang kanyang uppercut na tila ba gusto niya maging times 11 na ang lakas. Mga kakwento, sa interview ni Pedro Taduran sa nakaraan ay gusto niyang knockout pa rin ang sasapitin ng Hapon na si Genjiro Shigioka tapos ang isusunod ay ang taga Puerto Rico na. Itong si Jerusalem ay posibleng may gasa ang rematch kay Colazo. Kaya kung magtagumpay si Jerusalem ay mangyayari ang malaking kasaysayan sa mga Pilipino dahil ang magharap para sa undisputed world title fight ay puro mga mandirigmang mga Pilipino. Pero kung matalo si Jerusalem kay Colazo, sige lang, nakaabang ang El General para bumawi nito. Kaya good luck sa ating mga mandirigmang kampiyon ng mga Pilipino sa mga susunod na mga laban nyo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button
Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rasmart, kay kakwentong Jason Omega, kay kakwentong Jubito Bollier, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.